Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Binabayo po ang Pilipinas ng bagyong Inday. Talagang Inday talaga, maperwisyo talaga no? Anyway, ingat po kayo sa mga kababayan natin dito. Mag-iingat po kayo. Hello po sa mga kababayan natin na nakikinig. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyo. Si Marcoleta, tinamaan po ng Gloria Syndrome. Alam niyo yung Gloria Syndrome? Ginamit ko yung term na Gloria Syndrome na yan. Yung nangyari kasi kay Gloria, nung naaresto na nagka-neck brace, nagkasakit. So yung mga politiko, kapag naaaresto, nagkakaroon bigla ng sakit. Actually, not exclusive to politicians, no? May iba rin po ng mga pribadong individual, kapag inaresto mo, nadidiscover nila yung sakit. Parang ang presinto, nagiging check-up yan eh. So si Marcoleta, tinamaan po ng syndrome, ng Gloria Syndrome. Pneumonia. Alam niyo naman ang sakit na pneumonia. Bukod pa yan sa paninikip ng tibok ng kanyang puso. Bukod pa yan sa high blood pressure. Diba, ang daming sakit bigla ni Marcoleta, no? Hindi ba nagpapacheck up nung senador pa siya? Definitely nagpapacheck up yan. Alam niya yung mga sakit niya. Tapos ngayon, parang nasusurprise tayo. Sa Senado, kaya mag-hearing. Bardagulan dyan sa Senado, hindi naninikip yung dibdib, hindi tumataas ang blood pressure. Ito, chillax lang siya, nakaupo lang siya. Biglang nagkasakit at may pneumonia. Tingnan mo, may pneumonia siya. Kapag pneumonia, ano yan, nakakahawa yan, contagious po yung sakit na yan. So, ideally, dapat naka-isolate ka. Ideally, hindi ka tatanggap ng bisita na wala namang importanteng sasabihin sa'yo. At usually, ang tinatanggap lang dyan, kamag-anak, asawa, for instance, no, kasi yun ang pagbabantay. Hindi yung mga kaibigan mo sa politika. Or, baka naman, gawa-gawa lang po itong sakit na to. Para nandiyan siya sa PNP General Hospital at hindi siya ililipat sa regular na bilangguan. Strategy ba yan? Dumalaw po si Inday Sara Duterte at si Robin Padilla kay Marcoleta kahit po ito naka-isolate, dapat, at kahit po ito may pneumonia. Ano po yung pinag-usapan ninyo? Very important po ba yan? Si IDG. VP Sara Padilla, only visitors allowed to see Marcoleta. Number 1. Totoo ba talaga na may sakit siya? Si IDG? Actually, nag-sorry sila dyan May pagkukulang sila dyan kasi dumalaw, walang face mask. Di ba? Totoo ba talaga may sakit yan? Kasi kung may sakit yan, kung ako yung doktor, pagbabawalan ko, wag ka muna mag-accept ng visitors or kung inevitable yan o hindi maiiwasan yung bisita na yan, they should wear face masks. Pero wala The Criminal Investigation and Detection Group o CIDG on Friday, ngayong araw po yan, said that only Vice President Sara Duterte and Senator Robin Hood Padilla were allowed to visit Senator Rodante Marcoleta at the Philippine National Police General Hospital where he remained confined while facing an unbailable plunder case. Bakit sila pwede? Ang kamag-anak hindi pwede? Oy, parang may something fishy. Totoo ba talaga na may sakit o gawa-gawa lang yan? Anyway, syempre, may sakit yan. Kasi ang PNP, hindi naman yan hindi naman yan gagawa-gawa. Syempre, may mga doktor yan dyan. They will conduct check-ups, diba? Dito kay Marcoleta. So, may sakit nga yan. It's just that, itong kampon talaga, sanay talaga mag-violate ng mga existing laws. Actually, hindi nga batas ito Simpleng regulasyon lang ito sa isang ospital. Diba? Sorry, mainit. Simpleng regulasyon lang yan sa ospital pero hindi masunod ng kampon. Simpleng pagsusot ng face mask, ikaw lang magpa-check up, no? Magpa-laboratory ka kahit sa clinic lang yan. Pagpasok mo, kinakailanganan ka ng face mask. Two-way yan. Hindi lang dahil mahahawa ka ng pasyente, posibleng ikaw ay makahawa ng pasyente. In this case, halimbawa si Sara Duterte, para kung may sakit yan, may virus yan. Si Robin Padilla, may sakit yan, may virus yan. Dinala pa sa kulungan. Yung mga naka-confine dyan sa ospital, may hina po yung katawan yan. Ideally, at expectedly. May ganun bang term? Therefore, vulnerable po yung mga tao na nandiyan sa kulungan. Bakit kayo, kung gusto nyo pumasok, walang face mask, sige, gusto ninyo, gagawin ninyo. Kasi mataas ang posisyon nyo. Ikaw ay Vice President, ikaw ay Senador. CIDG NCR Chief Colonel Jan Gyagi, tama ba ang pronunciation ko nito? Gyagi said the visits were approved at Marcoleta's personal request. Oh, si Marcoleta pa pala nag-request.
Ikaw naman, sir, baka naman wala kang sakit. Baka naman sakit-sakitan ka lang dahil may plunder case ka. At may bago na namang warrant of arrest na in-issue sa inyo. Sakit-sakitan lang yan. Kasi kung may sakit ka talaga, diba, ang number one priority mo, makapagpahinga ka. Ang dami mo sakit eh. Nanikipan dibdib, high blood, pneumonia. Diba? Ang priority mo, hindi politics. Makapagpahinga ka. Oh, lumalabas ang katotohanan. Nabubulgar kayo sa estilo ninyo. The same way na nabulgar si Marcoleta, the same way kung bakit siya na-issuehan ng warrant of arrest. Dahil siya nga ang pinakamagaling na abogado, mismong sarili niya, pinakulong niya. O, nabubulgar kayo sa mga ginagawa nyo ngayon. Sabi ng CIDG, restricted lang yung pumapasok at saka very limited lang siya. Kung sino lang yung nag-request na tao dahil ito din yung request ni Senator Marcoleta and his family. Ganun na lang ba yun, CIDG? Actually, nag-apologize na sila dyan. Ganun na lang ba yun? Yung bilanggo na ang pwede mag-request, o gusto ko makamiting si ganyan, aprubahan agad ninyo? Papasukin ninyo agad dyan sa kulungan? Di ba kaya nga kinukulong yung tao? The essence, kung bakit kinukulong ang isang tao, nire-restrict mo siya. Nire-restrict. Ano ba Tagalog na nire-restrict? Hindi mo siya ginagawang malaya. Kasi nagkasala siya. May probable cause, na-determine ang probable cause. Ang ibig sabihin po, hindi naman guilty sa kaso na yan o sa krimen na ginawa niya. Hindi naman, wala namang conviction pa. Pero na-determine po yung probable cause. Ibig sabihin, posibleng ginawa niya. Therefore, kailangan natin siyang i-restrict para hindi niya na magawa ulit yung nagawa niya. Nagigets niyo yung punto ko, ka-coffee. Therefore, yung freedom ng isang tao kapag ikaw inakulong, nawawala. Yung freedom mo, yung kalayaan mo, kasi penalty nga yan eh. Parusa. So bakit ngayon, ang nangyari, kung sino yung i-request ni Marcoleta, na gusto ko siya makamiting, i-allow. Pinayagan. O, paano ba yan? Kung base dito sa statement ng CIDG, request ni Marcoleta, okay, pwedeng papuntahin dito si Sara Duterte, mag-meeting kami. Dahil request ni Marcoleta, i-grant mo. Pwede papuntahin dito si Robin Padilla, mag-meeting kami. Dahil request ni Marcoleta, ulit, i-grant mo. Nasaan na yung pag-restrict mo doon sa tao? Yung penalty na yun, the mere essence ng pagre-restrict doon sa tao na yun. Si IDG, ano nangyari dyan? So kung makikita nyo, si Senator Robin Padilla and Vice President Sara Duterte lang. Ang daming gustong pumunta but we are restricting it na hindi sila pwede because of his medical condition. Actually, hindi nga medical condition ang problema dyan eh. Sa totoo lang, hindi issue ang medical condition dyan kasi posibleng gawa-gawa, posibleng totoo. In this case, I think may semblance of, truthfulness. Semblance of truthfulness. Mali. Semblance of truth. Medyo totoo. Yung iba dyan, pwedeng gawa-gawa lang, pero yung sakit ni Marcoleta, posibleng totoo yung iba dyan. Hindi ito usapin na i-restrict ka namin dahil may medical condition siya, meron siyang pneumonia, pwede siya makahawa. Hindi yon. Ang issue dyan, siya po ay bilanggo. Siya po ay prisoner. Siya po ay person deprived of liberty. That's the exact term. PDL. Person deprived of liberty. Hindi siya malaya. Therefore, hindi lahat ng request niya aaprubahan ninyo. Hindi lahat ng gustong dumalaw papayagan ninyo dahil hindi naman yan typical na ospital. Hindi yan typical na kulungan. Bilanggo siya, it's just that may sakit siya kaya siya naka-hospital arrest. Hindi siya malaya. PDL nga siya eh. Person deprived of liberty. Talaga nga naman may problema talaga dito palakasan pa rin The clarification came after Sandigan Bayan Associate Justice Ronald Moreno questioned why the two officials were permitted to visit despite Marcoleta being advised to remain in isolation due to mild pneumonia. Exactly! Doon pa lang eh. Sino nagsalita? Associate Justice na ng Sandigan Bayan, si Ronald Moreno. Sabit na kayo dyan. Following the concerns, Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, Chief of the Internal Medicine Department of the PNP General Hospital, said she would coordinate with the CIDG to further lighten restrictions on visits while Marcoleta recovered. Excuse me.
Actually, di ba, sa mga ganyang instances, parang ICC style, yung council, sige, yung pamilya pwede sigurong padalawin. Pero yung mga kaibigan, wag naman muna. Kasi unfair yan sa ibang mga bilanggo. Nakikita natin na talaga hindi patas ang batas. Porkit ba senador siya, exempted siya dyan. Meron din daw po siyang degenerative disc disease, mild pneumonia, and elevated cholesterol while under police custody. Ang dami niya palang sakit eh. Ba't ganun? Kaloka to ah. Pakinggan natin yung sagot dito ng PNP. John B. Crimolia, sir, ano nangyari dito? Ano nangyari? Ito, teka. Humingi po ng paumanhin ang Philippine National Police Health Service Director, si Director Portia Manalad sa Sandigan Bayan 3rd Division, kasunod na rin ng hindi pagsusuot ng face mask sa naging pagbisita kay Senator Rodante Marcoleta. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Simpleng pagsuot ng face mask sa ospital, binaliwala nito nila Robin Padilla, nila Sara Duterte. Sabi niya, I'm just saying the lapses that we forgot to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hinihingi ko ng apology kasi yun lang ang cover namin. Sabi po ni Manalad, we will talk about the rest kung anong mangyayari, kung sino ang papayagan, it will be for the CIDG to decide. Sabi po ni Manalad. Exactly. Kasi concern niya lang naman dyan yung sa ospital. Yung hindi makahawa at hindi mahawaan. Again, vulnerable po yung mga pasyente. Hindi lang naman si Marcoleta ang pasyente dyan. Kung may mga sakit yun, nagsipuntahan dyan, even the media, just why they are not authorized to roam around that facility, kasi baka may dala silang sakit, makahawa sila ng mga pasyente. They did not consider that. Diba? Pakinggan po natin. Lapses, I know kami na security facilities with the security. I'm just saying about the lapses that if we're going to say na kailangan nakapasa sila because of the condition. Okay. Si ma'am, issue lang ng ng ospital, no, not the entirety ng kaso ni Marcoleta under the custody of CIDG, no. Ang daming mali. Talagang malakas pa rin talaga kayo, ha. At pinapanindigan ninyo, malakas kami, ha. Pwede namin gawin kung anong kaya namin gawin o kung gusto namin gawin, disregarding the existing medical rules and even legal matters. Talaga nga naman kayo. I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook, please like and follow. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. And I'll see you in my next video. Bye-bye.